Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na chang with evidence. Ako po, binato ba ng tae si BBM sa Canada? Uy, grabe talaga ha. Ang daming nagrally. Diba? Talagang si BBM patawa-tawa lang. Parang walang pakialam sa mga taong nagrally. Parang walang pakialam si BBM ba sa sambayan ng Pilipino, sa mga OFW. At hindi lang OFW ang nagrally ha, mga Canadians. Nagrally. Harap-harapan talagang sinigawan si BBM na magnanakaw. Harap-harapan talaga na pinahihiya si BBM. Naku, trending at pinag-uusapan. O, talaga ba, totoo ba talaga na binato ng tae si BBM sa Canada? Ay, naku, chismis talaga, mga tao talaga, no? Kung ano lang mga istorya ba. Pero kung masobra pa sa tae ang ibinato ng mga OFW or Canadians na nagrally sa kay BBM. Bakit? Yung kahihiyan. Kasi kung walang nagrally sa Canada, meaning magaling na presidente si BBM, pero paglabas ni BBM, nagpayong si BBM, naku, grabe ang mga rallyista. Gustong manakit. Gustong iparamdam ni BBM ang puot at galit nila sa kanyang pagiging presidente sa Pilipinas. Successful ba ang pagpunta ni BBM sa Canada? Para sa kanya, successful siya. Nagpunta sa Jollibee. Jollibee. Ano ba? I don't know, baka sabihin niya naman ni BBM na maraming investment ang Canada, magbubuhos ng investment sa Pilipinas. Talaga? Parang parang nakakaumay na yung mga statement ni BBM tungkol sa pagbubuhos ng investment. Marami akong dalang mga tawag dito, mga investment galing sa pagpunta ko sa ganitong bansa. Galing ko, ewan ka BBM, puro ka na lang drama. Puro ka na lang budol-budol. O eto kabibig ha, ito yung nangyari kanina kay BBM, kanina or kahapon. Ito yung kabibig, sinalubong umano ng protesta si BBM. Grabe. Parang kung ikaw ang pupunta ng ewan ko kabibig kung ano ang reaction ng mga Canadians na makita na si BBM na presidente yung lahat pero nagrally sila. Ito kabibig. Balik po tayo sa mga balita. Sinalubong umano ng protesta at pinapalayas ng ilang mga Pilipino at dayuhan si Pangulong Marcos Jr. sa pagbisita nito sa Canada. Pero ano nga ba ang salubin na maraming Pilipino sa pamumuno ni PBBM? May report si Hearted Molina. Sinalubong ng kilos protesta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Canada. Makikita sa video ang mga demonstrador na may dalang mga placard na may mga katagang Marcos Layas bilang pagpapahayag ng kanilang pagtutol sa administrasyon. Hindi lamang sa Canada nagkaroon ng mga kilos protesta, sa iba't ibang bahagi rin ng Pilipinas, nagsagawa ng mga pagtitipon ang ilang mga grupo na nanawagan laban sa administrasyon. Makikita sa kanilang mga placard ang mga mensaheng Save the Philippines, BBM palayasin, at bawiin ang mandato kay BBM. Kapansin-pansin na hindi lamang mga Pilipino ang nakikisa sa protesta sa Canada. Maging ilang dayuhan na nakilahok sa demonstrasyon ay nagbitbit din ng mga placard at nagpahayag ng panawagang paalisin si Pangulong Marcos habang isinasagawa ang kanyang pagbisita sa naturang bansa. Samantala, sa social media, naging kapansin-pansin din ang maraming mga posts na nagpapakita umano ng suporta kay Marcos Jr. Subalit imbes na positibong reaksyon, mas marami ang haha-react sa mga naturang post na nagpapakita na tila katawa-tawa ang mga ginagawa ng presidente. Hearted Molina para sa Mata ng Agila. Ito kabibig Layas. Layas Marcos. Kapitalismo!
Oh my God, nakakahiya to. Nakakahiya to. Makakabog. Makakabog. Ito ba, bibig, oh. BBM parang walang pakialam lang, oh. Tumatawa na. Diba? Oh my goodness. Shame on you. Tumatawa lang si BBM, walang pakialam siya. Diba? Wala siyang pakialam sa BBM. Ito pa kabibig ha. Ito oh. Magandang hapon mga kasama at magandang umaga dyan sa Pilipinas. Nandito tayo ngayon sa isang sikat na Filipino fast food chain sa Vancouver, Canada. Dahil nandito ngayon sa loob si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makisalamuha sa mga Filipino kung saan nagtatrabaho dito, pati na sa Filipino community. At kasabay nga nito, sinalubong si Pangulong Marcos habang nandito siya sa sikat na fast food chain. Sinalubong siya ng kilos protesta dito sa Vancouver, Canada. We are still waiting for accountability for the flood control corruption. The corruption that you referenced in your State of the Nation address last year. But still, today, no big fish have been held accountable. Thank you. Marcos is the son of a dictator. Ayan mga kasama, lumabas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Jollibee Store. Kasabay nito nagsilabasan yung mga nagkikilos protesta dito sa Vancouver, Canada. Kasabay rin ng kilos protesta nila at na-event ni Pangulong Marcos, malakas ang ulan dito sa Tumatawa lang si BBM. Vancouver. Wala. Sorry. Ang gidigit naman nagkikilos protesta, hindi raw welcome si Pangulong Marcos dito sa Vancouver, Canada. At pinapanawagan nila na mabigyan ng hustisya yung nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Yung nakakahiya to. Hanggang dito sa paglalakad ni Pangulong Marcos, sinusundan siya ng mga nagkikilos protesta. Nakakahiya. So ayan, hinarangan na ng mga police authorities ng Canada yung mga nagkikilos protesta dito. At yan muna ang pinakahuling update. So yun kabibig, ang nangyari, si Marcos parang walang pakialam, ngisi-ngisi lang. Ito ang komento totoo lang, nakakahiya talaga. Mainit na sinalubong, mainit ang ulo sa mga sumalubong. Si Digong kahit saan pumupunta, papuri ang natanggap itong isa protesta. Hindi to binalita sa GMA at TV5, ABS-CBN. Naku ba nga, kahit saan sa bansa ka magpunta, welcome ka lagi ng mga protesta. Kahit sa ibang bansa, wala pa rin ligtas si BBM. O, di ba kabibig? Akala nating ligtas si BBM, pero hindi pala. Hindi ligtas si BBM. Bakit? Anong nangyari? Grabe yung kilos protesta ni BBM. Parang nakakahiya naman BBM na naging presidente. Kasi
talagang hinarap ka ng mga tao doon. Not only OFW but also mga Canadians ang sumali sa sa rally. Nakakahiya. Sabi ng iba, sana sumama si Lisa. Wala palang taing binato. Pero tai sa kahihiyan meron. Ito kabibe. Mariin namin kinukuntina ang pagbisita ni Bongbong Marcos, ang King of Corruption, King of Corruption. dito sa Vancouver. Halak. Ang sinasabi niyang investment mission ay walang hindi, iba kundi isang malaking kabulastugan lamang. Hala. Mariin namin kinukuntina ang pagbisita ni Bongbong Marcos, ang King of Corruption, dito sa Vancouver. Ang sinasabi niyang investment mission ay walang hindi, iba kundi isang malaking kabulastugan lamang. Mariin namin kinukuntina ang pagbisita ni Bongbong Marcos, ang King of Corruption, dito sa Vancouver. Ang sinasabi niyang investment mission ay walang hindi, iba kundi isang malaking kabulastugan lamang. So yun, Mariin namin yun ang mga nag-rally. Diba? Narinig nyo, oh, Bongbong Marcos, hindi mo, yun yung flood control. Nung unang SONA mo, sinabi mo na may flood control project ka. Tapos ngayon, naglabasan na ang mga maleta. Bongbong Marcos, lumayas kayo dito. Halos, sobra pa sa tae ang ibinato ng mga rallyista kay BBM. Di ba kabibig? So ikaw, kung ikaw ang nandun, ganun pa din ba ang gagawin mo kay BBM? Harap-harapan mo siyang sabihan na layas ka dito. Uy, grabe. Pero si BBM walang pakialam. Tawa lang si BBM. Diba? Parang immune na yata si BBM. For how many years, yung pamilya nila, yung ama niya, pamilya nila, parang wala nang pakialam si BBM sa mga rally. Parang sabihin ni BBM, mag-rally kayo dyan. Kahit anong pang gawin yung rally, presidente pa rin ako. Pero ang pangit naman ng tawag mo legacy BBM, yung pagiging presidente mo. Parang wala kang legacy. I don't know. Baka yung mga iba dyan, pakilista daw ng legacy projects ng BBM kasi malapit na siyang matapos ang kanyang termino. Ilista nyo dyan ang legacy project ni BBM. Kailan ba ang next SONA ni BBM? Meron ba? Sa July? This month, di ba? Ay, ewan ko. Ano bang sabihin ni BBM sa kanyang SONA? Ano, yung 20 kilos na bigas? Yun lang kabibig ang ating Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.